si Jesus at sinabi sa kanya, "O babae, napakalaki ng iyong pananampalataya. Mangyayari sa iyo ang sinabi mo," at gumaling ang kanyang anak sa oras ding iyon. Mapapansin natin mga kapatid, sa panahon ngayon na talagang ang sanlibutan ay iba't ibang mga problema o mga pagsubok ang pinagdadaanan. Ano po? Ay ang gusto ng Panginoon sa atin sa pamagitan ng talatang ito ay makita sa atin kung hanggang saan yung ating pananampalataya, Brother Choy. At gaya ng babaeng ito na mayroong matindi ang kanyang pananampalataya, ay sa isang iglap ay yung kanyang anak ay gumaling. Ano po? Ang sabi dito sa talata, mula sa pasimula, hinahanap ng isang mapagmahal na Diyos ang kanyang nawawalang mga anak. Ito po'y masusumpungan sa Genesis 3 verse 9. Tanong sa atin mga kapatid, tayo po ba'y nawawala? Nawawala din. Minsan po tayo ay malapit sa Diyos, minsan tayo ay malayo sa Diyos. Ano po? Kaya ang gusto ng Panginoon, ipinararanas sa atin na minsan ay nakakaranas tayo ng kaginhawahan sa buhay. Minsan naman, Brother Edwin, nalilimutan naman natin ang Panginoon. At kung tayo ay makakaranas naman ng matinding pagsubok sa buhay, saka naman tayo hinahanap natin ang Panginoon. At tayo po ay lumalapit sa mahal na Panginoon. Ngayon mga kapatid, bakit nabanggit dito yung pananampalataya? Pansinin niyo po si Jonah dito sa ating leksyon. Ano ang matinding karanasan ni Jonah na pwede po natin kuhanan ng leksyon? Si Jonah o si Hunas ay inutusan ng ating Panginoon. Saan daw pupunta? Sa Ninive. Sabalit ang katwiran ni Jonah ay marahil ay katwiran din po natin. Ako ba'y pupunta diyan ay marami diyang mga loko-loko? Marami diyang mga pasaway, marami diyang hindi kumikilala sa ating Panginoon. Pero ano kanyang ginawa? Gumawa siya ng kanyang sariling hakbang. Hindi nagkaroon ng bunga yung kanyang pananampalataya sa Panginoon. Ano sabi sa talata? Kung mayroong pananampalataya na kasing laki ng butil ng mustasa, sasabihin mo sa bundok ay lumipat ka diyan sa iyong kinalalagyan at pumunta ka dun sa dako roon. Ngayon, mapapansin natin mga kapatid, isang ginawa ni Jonah, sabi dito sa ating leksyon, siya po ay nagtago. Sa panong paraan siya nagtago? Siya ay sumakay sa isang malaking barko o bangka na hindi papunta doon sa Ninive, kundi papunta sa Tarsis. Pero mga kapatid, tayo ay, kung i-apply natin sa ating spiritual na pamumuhay, tayo minsan ay nagtatago sa Panginoon. Bakit kaya tayo nagtatago? Marahil ay meron tayong ayaw nating malaman ang ating Panginoon. Pero tandaan natin mga kapatid, lahat ng mga bagay na ating iniisip ay alam ng ating Panginoon. Kaya ano nangyari? Nung siya ngayon ay nandun na sa bangka, ano nangyari? Biglang lumakas ang alon. Nagkaunos. Ay kaganda-ganda nung hindi pa siya nasakay doon sa bangka o doon sa barko, ay maganda. Kalmado ang dala. Ay bakit nung siya sumampa na doon? Ano nangyari ngayon? Nagkagulo ngayon. Yung may iba't ibang mga Diyos na sinasamba. Iba't ibang uri ng mga tao. At ang sabi ay, manalangin ka din sa iyong Diyos at baka sakaling humupa. Baka sakaling pakinggan tayo. Kasi, bakit nasabi mga kapatid? Kasi lahat na ng Diyos ay tinawagan. May kanya-kanyang Diyos. Marahil kung papansin natin mga kapatid, iba't ibang reliyon yung nasa bangka. Ano po? Iba't ibang reliyon nasa bangka. Pero, ang hindi na lamang nananalangin sa kanyang Diyos ay walang iba kundi sino? Si Hunas. Si Hunas. Bakit ayaw niyang manalangin? Ay, guilty siya eh. Guilty po siya mga kapatid. Sapagkat yung inuutos sa kanya ng Panginoon na siya maglingkod sa pamagitan ng gawain doon sa Ninive ay hindi po niya kanyang tinupad. Ano po? Ngayon, nung siya po ay nanalangin na, ano nangyari po mga kapatid?
Nagkagulo. Nung nagkakagulo pala ang mga tao, ang nangyayari ay ano? Hindi manalangin si Unas. Hindi manalangin talaga si Unas. Wala. Kasi Inimbestigahan siya. ayaw niyang makita na meron siyang kahinaan o meron siyang pagkakamali, mga kapatid. Hindi siya nanalangin. Ay di lahat na ng gamit ay itinapon para lamang hindi lumubog doon ang malaking barko o malaking bangka. Ano po? Sabalit, Yun pa din. nung itinapon na lahat ng gamit, Hindi yung pa rin, hindi pa rin nagbabago ang malaking unos. Ngayon, ang naisip ng mga taong ito, ay ito ang hindi nananalangin sa Diyos. Wala itong Diyos. Ito ang ating itapon at ito ang dahilan kung bakit malakas ang unos. Dumating ang unos. Kung bakit dumating ang malaking unos na ito. Kaya ang ginawa nila, pinagtulungan nilang itapon si Jonah. Ngayon, nung itapon naman si Jonah, hindi naman sa inaasahan, mayroong isang malaking isda na biglang sumulpot. Sumulpang. At biglang nilulon, sinakmal si Unas. Pero mga kapatid, yung po ba ay kalooban ng Diyos o kalooban ni Unas? Kalooban ng Diyos. Ano po? Para dalhin saan siya? Doon sa gawain na inatang sa kanya ng Panginoon. Doon sa Ninibe, mga kapatid. Ngayon, ang puntos dito sa ating leksyon, napakaganda ng isang kwento na may isang kapatid na reklamador. Ang sabi ng kapatid ay, Pastor, ay ako'y hindi sasama sa gawain sapagkat ako'y abalang-abala sa buhay. Kailangan kong kumita ng limpak-limpak na salapi. Ang sabi ng pastor, bago ka pumunta sa iyong gawain, tayo ay manalangin. Brother, ito eh. Ipinanalangin ang kapatid. Hindi sinasabi ng pastor kung anong ipinanalangin, isinama sa panalangin. Ano po? At nung maipanalangin, humayo na ang isa nating kapatid. Pagdating doon sa kanyang tahanan, siya po'y nanlumo sapagkat ang kanyang hanap buhay ay bumagsak. Pangalawa na naman, siya ay pinuntahan ng pastor, kapatid, tayo ay merong gawain muling isasagawa. Ang sagot ng kapatid natin ito ay, Pastor, ang aking anak ay hindi ko maiwan-iwanan. Wala siyang kasama. Ay, yung iba na lang, Pastor. Ang sabi ng Pastor, madali lang yan. Tayo ay manalangin. Ang sagot ng kapatid, wag na, Pastor. Bakit kaya? Wag na, Pastor. Sapagkat ang